Sa July 19, uupo bilang bagong Secretary ng Department of Education si Senador Sonny Angara. Ang unang pinatututukan daw ng Pangulo pataasin ang international ranking ng edukasyon ng Pilipinas. Narito po ang aking unang balita. Ayon sa bagong talagang Education Secretary na si Senador Sonny Angara, ipinatawag siya sa Malacanang para sabihang siya ang napiling pumalit sa nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Kabilang daw sa kanyang marching orders mula kay Pangulong Marcos, pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Pati rin ang pag-improve sa pagtuturo ng history sa mga estudyante. May binanggit siya about history yung hindi nakapokus masyado lang sa memorization, pero hindi sa pag-uunawa o pag-iintindi sa mga nangyari talaga, kung bakit nangyari yun, at yung making history interesting for our young people. Pangalawang sunod na termino na ito ni Angara bilang senador, kaya hindi na maaaring tumakbo para sa re-election sa darating na election 2025. Dahil ang pag-upo ni Senador Angara bilang bagong kalihim ng DepEd ngayong buwan ay nataon naman sa muling pagbubukas ng klase, ito raw ang isa sa unang bibigyan niya ng prioridad sa simula ng kaniyang panunungkulan. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Angara na nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni outgoing Education Secretary Duterte para sa maayos na turnover sa kagawaran. Ayon kay Angara, ipagpapatuloy niya ang nasimulang review ng BISE para sa streamlining ng curriculum. Isa si Senador Angara sa author ng Enhanced Basic Education Act o ang K-12 program na kasalukuyang nire-review ng DepEd. We'll continue whatever review was started. Pero may batas kasi yan, Maris, no? So at the end of the day, ang masusunod dyan ay ang Kongreso. Will, kung ano ang policy direction as the highest policy setting body, will have to follow whatever the law dictates. Isa sa mga kontrobersyang hinarap noon ni Vice President Sara ang paghingi niya ng confidential funds para sa DepEd. Well, I think hindi na humingi si Vice President for the last 2 years ng confidential funds. So I don't think it will be necessary. Isa naman sa mga hiling ng mga guro ay madagdagan ang kanilang sahod at allowance sa kanilang magiging tungkulin sa 2025 elections. But of course, we support any pending measures like we supported yung increase in the teaching allowance. Yun, isa tayo sa mga authors nun. So anything that will help improve the compensation and the benefits of our teachers, 100% supported tayo. Tungkol naman sa hiling ng mga pribadong eskwelahan na taas singil na matrikula, may costs talaga dyan. Ako naman, however the department can help our schools, whether public or private, kasi yan ang mandato natin sa ilalim ng saligang batas. There is complementarity and we're constitutionally mandated to support the schools irrespective of whether they are public or private. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.